in your conviction, sin yun. Sin pa rin siya. Okay. Kasi, ang sin naman kasi, ang definition talaga ng sin, hindi ito yung nagsisinungaling kayo, kasalanan yun. Yun yung mga mukha ng kasalanan. Pero ang definition ng sin, disobeying God. Okay? Hindi pagsunod kay Lord. Si Eva at Adan, wag kakainin to. Anong ginawa? Kinain. Hindi sumunod. In short, hindi sumunod. So sabihin, sin ay disobedient. Anything na mukha ng disobedient, it's sin. Okay? O, di malinaw na. It's sin. So, nagkakasala ka na by not meditating the Word of God. Kahit na sabihin, busy naman ako eh. Lord, naunawaan mo naman ako kasi busy ako sa school. Pero may time sa social media. May time makipag-usap, may time makipag-chat, may time sa kung ano-ano pang bagay. Why not sa devotion? Wala. Di ba? So, kaya naman, I encourage everyone, malaki ang tulong ng devotion sa isang Kristiyano. Kasi word ng Lord, ang pagkain ng Espiritu. Pag hindi natin pakakainin ng Espiritu natin, yung flesh natin lumalakas. Okay? Kaya minsan, yung taong Kristiyano, nadidefeat siya ng flesh niya, ng mga desires ng flesh niya, kasi mahina ang spirit. Payatot yung spirit niya, malakas yung flesh niya. Diba? So, word is the food of our spirit. Word of God. Pag walang word of God, patay ang spirito. Ganun. So, it's sin pag di ka nag-meditate ng word. It's disobedient. So, malinaw na klaro yung meaning ng sin, di ba? Disobedient. Huwag kakainin, kinain ni Eva at Adan. O di yun, kasalanan. At ang kasalanan, nagbubunga siya ng iba't ibang consequences.